Masakit ang ulo niyang bumangon kinaumagahan. Babangon na sana siya nang makitang may nakalagay na puting kumot sa katawan niya. Napangiti siya. Kahit nagalit ako sa kanya, inaalagaan pa rin niya ako. Napalingon siya sa ibaba ng sofa na kinahihigaan niya nang may makita siyang blanket doon sa sahig. Napagtanto niyang doon din natulog ang binata. Mahimbing pa rin itong natutulog. Nakatagilid ito, kaya hindi niya makita ang mukha nito. Huminga siya ng malalim. Ayoko na nagkakaganito kaming dalawa. Mabigat sa dibdib. Wala siyang makitang orasan sa loob kaya bumaba na siya sa sofa at dahan-dahan na lumabas ng kwarto na yon para hindi magising ang binata. Gusto niyang magluto ng maaga. Nakaramdam na kasi siya ng gutom dahil konti lang ang nakain niya kagabi. May nakita siyang tirang kanin kagabi kaya iyon na lang ang niluto niyang sinangag. Nagprito din siya ng itlog, hotdogs, bacon at longganisa. Pinainit din niya ang mga natirang ulam kagabi. Natapos na siya sa pagluluto. Naglinis na siya ng kitchen nang maramdaman niya may pumasok sa loob ng kusina. Alam niyang si Rafael yon, kaya hinayaan niya lang ito doon. Hindi niya ito kinibo, pinapakiramdaman niya ang binata. Wala ba itong balak yakapin ako sa likod at batiin ako ng magandang umaga? Nag-rolled eyes siya sa naisip. Narinig niyang naghila ito ng upuan at alam niyang naupo ito doon. Nagkunwaring hindi niya alam na andoon ito. Pinagpatuloy lang niyang ginagawa. Pero maya't maya lang tumayo ito dahil na din sa pagtunog ng upuan. Nagulat siya nang yakapin siya nito sa likod. Did I say it out loud again or na-sense lang niya? Tanong niya sa isipan niya. Good morning, love. Mahina nitong bulong. Halatang kagigising lang dahil sa pamamaos ng boses nito. Walang good sa morning. Pagsusungit niya. Hindi pa tayo bate kaya wag mo akong yakapin. Napakagatlabi ito sa sinabi niya. Mas lalo naman siya nitong niyakap. Rinig din niyang huminga ito ng malalim. Please, forgive me. Hindi ako sanay na nagagalit at nagsusungit ka sa akin. Pagsusumamo nito at mas lalong hinigpitan ang pagyakap niya kay Bella. Hindi siya kumibo. Bella, love, bati na tayo, please. Nagmamakaawa na ang boses nito. Hayaan ko muna siyang magdrama para siyang bata. Pwede ka nang maupo doon, gusto ko nang kumain. Nagugutom na ako. Iwas niya sa pagmamakaawa nito sa kanya. Bumuntong hininga ito ng malalim bago siya nito binitawan sa pagkakayakap sa kanya. Nagtimpla muna siya ng kape nilang dalawa bago siya sumunod sa hapagkainan. Kita niya ang malungkot nitong muka kaya nag-iwas siya ng tingin dito. Kahit naman kasi sino maiinis sa ginawa nito kagabi. Hindi man lang siya nirespeto ng mga ito. Ang babaeng yun naman talaga ang may kasalanan pero itong lalaki din kasi hinahayaan na landiin siya ng babae. Ang masaklap pa sa harapan pa niya mismo. Masakit sa part niya yon. Napabuntong hininga siya. Kain na tayo. Pambabasag niya sa tahimik na binata. Tumangulang ito. Habang kumakain sila panaka-naka siya nitong tinitingnan. Parang may gusto itong sabihin na hindi nito masabi-sabi. Kaya nauuwi na lang sa malalim na paghinga nito. Patapos na silang kumain at tumunog ang cellphone ni Rafael. Nakita niyang napangiwi ng tingnan nito kung sino ang tumawag. Tumayo ito, tumingin muna ito sa kanya. Ako nang maghuhugas ng mga pinagkainan natin mamaya. Napairap siya. Akala mo naman magaling na yung kamay mo. Pag nagka-infeksyon ulit yan dahil nagmamagaling ka na naman, bahala ka na sa buhay mo. Inirapan niya ulit ito bago tinalikuran. Bumuntong hininga ito. Just wanted to help you. Mahina nitong sabi. Napamurang binata sa isipan niya. Nakakatakot din pala siyang magalit. She's like a beast. Ang tatalim ng mga irap niya sa akin. Pero di pa rin ako titigil kakasuyo sa kanya. Dahil ayoko ng ganito. Ayokong nakikita na malungkot at nasasaktan ito dahil sa kagagawan ko. Ang tigas ng ulo mo. Simangot ng dalaga. Sagutin mo na yung tumatawag sa'yo kung sino man yan. Ang ingay. Nagdadabog siyang nagtungo sa lababo para ilagay ang pinagkainan nila. Si Lola ang tumatawag. Sabi agad ng binata. Hindi na lang siya umimik. Narinig niya itong sinagot na ang tawag ng lola nito. Gusto niyang makinig sa usapan ng maglola. Wala lang, curious lang naman siya. Nakita niya itong nakatayo sa likuran ng sopa habang nakikipag-usap sa lola nito. Nagtago siya para hindi makita ng binata. Lola, I know it's my fault. I know, I'm stupid. I regret what I said to her. And I am so freaking frustrating right now because she avoiding me. Frustrated nitong sabi sa kausap nito sa phone. Nakikinig lang siya. Kita niyang malalim nitong paghinga.
Ano kayang mga sinasabi ng lola niya sa kanya? Anong gagawin ko dyan, La? I know you. I'm already old para paluin niyo pa ako ng cane niyo. You always saying I'm your favorite, but I guess favorite mo akong paluin. Hindi ka pa rin nagbabago, Lola. Napakamot ito sa batok nito. Umalis na siya sa pakikinig doon at pinagpatuloy na lang ang ginagawa sa kusina. Napapangiti siya sa narinig. Para itong maamong tupa at takot mapalo. Hindi niya alam ang mga sinabi ng lola nito at ganun na lang ito tumutol. Narinig pa niyang isinusumbong siya nito sa lola nito dahil sa nangyari kagabi. Naiiling-iling na lang siya. Paglabas niya sa kusina, nakita niya itong tinatanggal ang benda ng sugat nito. Baka lilinisin ito at palitan ng bandage. Sa lagay nito, nahihirapan nitong tanggalin dahil masakit siguro pag massage nito. Hindi niya rin naman matiis ang lalaki na ito. Kaya nagkusa na siya para tulungan ito. Tulungan na kita, sabi niya. Naglagay muna siya ng alcohol sa kamay bago niya sinimulan na linisin ang sugat nito. Thank you, love. Tumangulang siya dito. Ramdam niyang pagtitig nito sa kanya. Habang abala naman siya sa paglilinis sa kamay nitong may sugat, pinanatili niyang mukha niyang seryoso. Nakainom ka na ba ng gamot mo? Tanong niya. Tumango naman ito. Iniligpit na niya ang mga ginamit. Kinuha niyang mga maduming benda at tinapon ang mga yun sa basurahan na nasa kusina. Lahat ng galaw niya nakasunod lang ang paningin nito. Love, Bella, papasok ka ba sa trabaho mo? Alanganin itong tanong sa kanya nang napadaan siya sa sala para magtungo sa kwarto ng binata. Hindi. Pagkasabi noon tinalikuran niya na ito. Inaantok pa siya kaya matutulog na siya ulit. Ayokong pumasok sa trabaho na mugto ang mga mata ko. At tinatamad din siyang pumasok ngayon. Nag-message na lang siya sa manager nila para ipaalam na masama ang pakiramdam niya. Patamad siyang humiga sa kama. Nasa sahig ang mga paa niya. Habang pahiga sa kama, sinundan pala siya ni Rafi sa loob ng kwarto. Hindi ito mapakali kanina pa. Alam kong nababagabag siya sa inaasta ko. Gumaya din ang binata sa higa niya sa tabi niya. Maya-maya'y tumagilid ito ng higa. Love, please, pansinin mo naman ako. Ayoko ng ganito yung hindi tayo nagpapansinan. Nahihirapan ako. Hindi ko alam kung anong dapat kong gawin. Mapatawad mo lang ako. Pagsusumamo nito. Yumakap na din ito sa dalaga. Please, I know, sawa ka na sa kakasorry ko pero magsusorry pa rin ako. Hindi ako magsasawa. Alam ko mali ang ginawa ko. Mali ako nang sinabi. Mali ang ginawa ko na hinayaan ko lang siya na asikasuhin niya ako. Mali ako dahil hindi ko naisip ang nararamdaman mo. Aminado ako doon. I'm such a stupid. A damned person. I regret what I've said. And I'm so damned because I make you cry because of me. Madamdamin itong paliwanag. Nakikinig lang siya. Hindi siya umiimik. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kung hindi mo ako kakausapin ngayon. If only I can throw away myself para lang maiganti ka sa katangahan ko, gagawin ko. Pero hindi yun magagawa dahil ayaw kong malayo sa'yo, love. Pagdadrama nito. Lihim na napapangiti ang dalaga. Ang drama. Nakakaantok ang mahinahon nitong boses. Ang yakap nitong kay sarap damhin. Ang pagsuyo nito. At ang lambing ng boses nito. Hindi niya namalaya na iginupo na siya ng antok. Hindi na niya narinig ang iba pa nitong sinasabi. Nagising siya sa sunod-sunod na pagtunog ng doorbell sa labas. Nilingon niya ang binata na nakayakap sa kanya at mahimbing na natutulog pa rin. Tumagilid siya at hinaplos ng marahan ang mukha nito. I'm sorry, natulugan kong pagdadrama mo. Sabi niya habang hinahaplos pa rin ang mukha nito. May mga tumutubo ng buhok sa panga at baba nito. Hindi niya alintana ang nagdo-doorbell sa labas ng kondo ng binata. Hinalikan niya sa labi ang binata. Naalimpungatan ito sa ginawa niya. Nginitian niya ito. Pero sumimangot ito dahil siguro tinulugan niya ito habang nagdadrama. Natawa siya nang wala sa oras. You're forgiven, love. Lambing niya dito. Wait lang, kanina pa may nagdo-doorbell sa labas. Titingnan ko lang. Agad bumangon at nagtungo na sa pintuan para tingnan kung sinong nasa labas. Nagulat siya nang mapagsinong nasa labas. Ang lola ni Rafi at si Nanay Linda. Nakasimangot na ang dalawa sa labas kaya agad niyang binuksan ang pintuan. Hala, hello po, magandang tanghali. Pasensya na po, nakatulog po kasi kami. Nahihiya niyang paliwanag sa lola ni Rafi. Sumimangot ito. Napuyat pa kayong dalawa sa paggawa ng magiging apo ko sa tuhod.
Seryoso ang pagkakasabi nito, kaya nahiya siya bigla at pinamulahan ng muka. Po? Hindi po. Nautal niyang tanggi. Napapapikit pa siya dahil sa kahihiyan sa sinabi ng matanda. Bilis-bilisan niyo nang gumawa para maabutan ko pang magiging mga apo ko. Nasaan si Rafael? Tanong nito sa kanya. Sasagot na sana siya nang unahan siya ni Rafi. I'm here, La. Why are you here? Sabi nito sabay lapit sa lola nito. Hahalik sana ito sa pisngi ng lola nito nang hampasin ito ng lola sa braso. Why? Bakit ka ba nanghahampas, Lola? Susumbong kita kay Lolo eh. Nakanguso nitong sabi na parang bata, sabay yakap sa lola nito. Sumimangot lang ang matanda. Subukan lang akong awayin ang lolo mo nang dahil sa'yo, hindi na siya makaka-iskor sa akin gabi-gabi. Hirap nitong sabi kay Rafael. Sa labas siya matutulog. Napahalakhak naman ang binata sa tinura ng lola nito. Pati na rin siya at si Nanay Linda, napapalapit na sa sala para magbigay ng merienda ay napahalakhak na rin. Lola naman, hindi ka ba naaalibadbaran sa mga pinagsasabi mo? Sa'yo yata natuto tong si Nanay Linda eh. Natatawa pa rin sabi ni Rafi, pero batok lang ang inabot nito sa kanyang lola. Nakakarami ka na, Lola. Natatawa pa rin ito sa kanyang lola. Gusto mo, bukulan pa kita eh. Umamba itong babatukan na naman ng matanda. Agad naman na lumayo ang binata. Ang cute nila tingnan. Napapangiti siya. Namiss niya bigla ang mga lola niya sa Pinas. Ano nga pong meron at napadalaw kayo dito, Lola? First time niyong naligaw dito ah. Pangungulit nito. Lumapit ang binata sa dalaga at inakbayan siya. Nakita ni Bella na ngumiti ang matanda sa pag-akbay ng binata sa kanya. Bagay na bagay talaga kayong dalawa, apo. Kinikilig na sabi ng lola ni Rafi. Maya-maya ay nagseryoso ito. Ano yung nabalitaan kung naglalandian kayo ng Cristel Ong sa harap pa naman ng girlfriend mo? Anong pumasok sa kokote mo at pinapunta mo siya dito? Painis na tanong ng lola ni Rafi. Tingnan mo ang mukha ng girlfriend mo. Halatang umiyak kagabi. Mugto ang mga mata niya. Inis pa rin na pinandilatan pa ng matanda ang apo niya. Napakamot naman ng ulong binata. La, hindi ko siya pinapunta dito. Nagulat din ako na siyang pumalit sa papa niya para matingnan ang sugat ko sa kamay. I know what I did was wrong. And I regret what I said and did. Sensero namang sabi ni Rafi, sabay yakap sa kanya at bumulong ng sorry. Kung ako kay Bella, hindi kita papansinin ng ilang araw para magtanda ka. Pasalamat ka, masyadong mabait at mababa ang loob ng girlfriend mo. Hirap pa nito sa binata. Mabuti na lang, Lola, hindi ikaw si Bella. Natatawang sabi ni Rafi. At saka, mabuti na lang, La, wala kang dalang pamalo. Huwag mo na kasi kaming paluin ng mga apo mo, La. Masakit pa rin mapalo, kala mo ba? Simangot ng binata sa lola nito. Pasalamat ka, hindi ko nadala. Kahit andito si Bella, papaluin talaga kita na bata ka. Katigas ng ulo mo. Pareho kayo ng pinsan mong si Nathan, mga pasaway. Sila kasi ni Nathan ang mostly pinaka-favorite ng lolo at lola nila. Para sa kanila, sadyang ganun lamang ang kanilang lola. Na gusto lamang nitong magpalambing. Nagsusungit ka na naman, Lola. Ang tanda mo na nga, papangit ka palalo. Pangaasar nito sa lola nito. Napangiti siya nang makitang lumaki ang butas ng ilong ng matanda. Naiinis siguro ito. Napahalakhak naman ang binata at patakbong lumayo sa lola nito. Alam kasi nitong mababatukan na naman ito ng lola nito. Pero ayaw patalo yung matanda. Hinabol nito ang binata. Naghahabulan ng maglola sa sala. Napangiti siya sa kanilang dalawa. Ang kulit kasi ng binata, mapang-asar sa lola nito. Masayang tanghalian nila dahil madaldal ang lola ni Rafi. Tapos lagi silang nag-aasaran ni Rafi. Natatawa na lang sila ni Nanay Linda sa kakulitan ng maglola. May ikikwento pa sana ang matanda nang pigilan ito ng binata. Kaya tawang-tawa na lang ang matanda. Napasimangot naman ang binata. Na-curious tuloy siya. Kukulitin ko nga siya mamaya. Sa loob-loob ni Bella. Love, I have a surprise for you. Masayang sabi ng binata nang nasa loob na sila ng kotse nito. Sinundo na naman kasi siya nito. Ang kulit lang. Alam niyang busy ito. Almost 1 month din kasi itong hindi nakapasok sa trabaho nito.
At super busy nito. Okay lang naman sa kanya na sa phone lang sila may communication. Kasi doon naman siya natutulog kapag Friday hanggang Sunday. Ayaw paawat kaya bahala na nga lang ito. Ano yon? Excited niyang tanong. Sasayaw ka ba o kakanta para sa akin? Tanong pa niya. Tumawa naman ang binata. No, of course not. Hindi ako marunong sumayaw but I can sing for you later. Ngiti nito sa dalaga. Oh, I'm so excited about that. Kinikilig pa niyang sabi. Ngumiti lang ito sa kanya. Napansin niyang ibang way ng daan sila papunta. Sa penthouse nito sila patungo. Ilang month na din na hindi sila doon pumupunta. Malayo kasi sa work ng dalaga. Ganon din ito. Pero kung si Bella ang masusunod, mas gusto niyang doon sila mamalagi. Sobrang ganda ng tanawin at kapaligiran. Sa pagtingin pa lang sa mga bulaklak and fountain na napakaganda, ang landscaping sa kapaligiran, sobrang ganda. Nakaka-relax at so peaceful ang vibes ng lugar. Sobrang linis pa. Pangmayaman talaga ang mga nakatira doon. Excited siya sa surprise na sinasabi nito. Nakarating na sila sa top floor ng building nang magkahawak kamay. Pagkapasok pa lang nila sa loob ng penthouse nito, sinunggabad na siya ng mapusok na halik sa labi. Nagulat siya at buntik na ma-outbalance. Mabuti na lang mabilis nitong nahapit ang bewang niya palapit dito. Natampal na lang niya ito sa braso. I miss you. I missed kissing you like this. Malambing nitong bulong sa kanya. Nakiliti siya kaya inilayo niya ng kaunti ang ulo sa binata. Ang OA mo, parang hindi ka naman nakakahalik sa akin palagi. Kulang na lang kainin mong labi ko. Lagi kayong namamaga dahil pinanggigigilan mo. Hirap niya sa binata. Natawa naman ito at niyakap siya nito ng mahigpit at humalik ito sa ulo niya. Marahan itong hinawakan ng baba niya at itinaas para magpantay ang kanilang paningin. Masuyo itong ngumiti sa kanya. Tiningnan naman ito ang labi niya at marahan na hinahaplos yon. Your lips so addicting. I can't resist to kiss you, love. Lambing nito sa kanya. Masuyo na naman siya nitong niyakap. Malandi ka kamo. Hirap niya sa binata. Kumalas na siya sa pagkakayakap sa kanya ng binata at nagtungo sa sopa para maupo doon. Sinundan naman siya ng binata at umakbay sa kanya. Sabay hilig nito ng ulo sa balikat niya. Come on, love. Nasa kwarto yung isa kong surprise sa'yo. Ngiti nito sa dalaga. Nagdududa naman niyang tiningnan ng binata. Naku ha, parang may iba ka pang binabalak. Parang ayoko na ng surprise na yan. Pisil niya sa ilong ng binata. Favorite niya itong hawakan at pisilin. Ang cute at ang tangos, ang kinis-kinis pa. Humalakhak naman ito. Masyado ka namang mapanghinala dyan, love. Surprise nga kasi yun. May surprise bang sinasabi agad? Natatawa nitong sabi sa kanya. Sumimangot lang siya. Napasigaw siya nang buhatin siya nito na parang bagong kasal patungong kwarto nito. Agad siyang yumakap sa leeg nito. Baliw ka ba? Singhal niya sa binata. Marunong akong maglakad, ibaba mo na ako. Protesta niya. Nahihiya kasi siya. Kahit papano may hiya pa rin siya sa kasintahan niya. Nahiya ka pa lagi naman kitang binubuhat patungong kama. Kapag tinakpan niya ang bunganga ng binata. Hindi ito paawat kapag hinahayaan lang itong magsalita ng mga ganong bagay. Yung bunganga mo, hindi na naman nakakapagpigil at nagiging madaldal na naman. Mahilig pa naman sa kalaswaan na salita yung bibig mo. Sita niya sa kasintahan at inalis na ang kamay sa bibig nito. Tawang-tawa pa talaga ito. Sabi ko naman kasi sa'yo, love, na huwag ka nang mahiya sa akin. Hindi ka pa ba nasasanay sa akin? Wala ka dapat ikahiya sa akin. Ako lang naman ito. Simpleng tao na mahal ka. Lambing nito sa dalaga. Sabay halik sa pisngi niya. Dahan-dahan siya nitong ibinaba nang nakapasok na sila sa kwarto nito. Nagtungo ang binata sa kama at kinuhang paper bag na may lamang dress na binili niya pa online para sa kasintahan at ang isang kahon na may laman na sandals. Nakatingin lang din ang dalaga sa binata na kinukuha ang mga paper bag sa ibabaw ng kama. Napabuntong hininga na lang siya. Bumili na naman ang binata ng kung ano-ano sa kanya. Ano na naman kaya ang mga yun? Sinabi ko na nga huwag na nga niya akong bilhan ng kung ano-ano pero mapilit at ang kulit talaga nito. Ano na naman yung mga yan, love? Hindi niya mapigilan na magtanong. For you, love. You can wear this tonight. Ngiti nito sa dalaga. Para saan? Next week pang mansari natin. Takang tanong nito sa binata.
Kada monthsary kasi nila ay binibilhan siya ng dress at high heel sandals. It's a surprise nga, di ba? Come here, tingnan mo kung gusto mo. Dalawa yan, hindi ko sigurado kung gusto mo yung kulay. Pero sigurado akong bagay mo ang mga yan. Matamis itong ngumiti sa kanya. Iginiya na siya nito sa dressing room ng kwarto nito. May bala ka bang maging fashion designer at akong ginagawa mong fitting model ng mga damit na nagugustuhan mo? Natatawa niyang sabi. Natawa din ito sa sinabi niya. Wala naman, nakikita ko lang sa mga models how they dress up and ramping on the stage. Kaya naisip kong bilhan ka ng mga ito. Bagay ang dress sa'yo, love. Pwede kang maging model. Sabi pa nito, naparol ay siya. Model? Are you kidding me? Sa lagay mong yan, napakaseloso mo. Paano na lang pala kapag nag-model na ako? Hindi naman maiwasan na may magpapakilala sa akin na lalaki. May kumausap sa akin or may hahawak sa akin, even baka may manligaw pa. Panigurado nag-aalburuto ka na sa galit at selos. I know you. Hingos niya sa binata. Sabi ko nga, bawal kang mag-model. Hindi pala bagay ang model sa'yo. Mas bagay ka sa akin. Sabay halik sa kanyang noo. Sabi ko na nga ba, babawiin din ito agad ng sinasabi. Ang dami mong alam, mahilig ka ba manood ng fashion show at alam mong mga yan? Nag-extra model din ako sa New York dati. Kapag alam ng kapatid ng best friend kong si Gray na nasa New York ako, hihilain ka na lang o pagbabantaan kung hindi ako papayag. Kwento niya sa dalaga. Oh, okay. Kaya naman pala, sabi na lang niya. Marami pa sana siyang itatanong pero wag na lang at baka may malaman o masabi pa itong hindi niya magustuhan. Bakit parang nasense kong may duda ka lang? Punahan nito. Wala ha? Labas ka na nang masukat ko ng mga damit na to. Sabay tulak niya sa binata palabas ng dressing room.